Eto, paalala ng mga otoridad sa mga mahihilig mag-mall, maging alerto para hindi mabiktima ng mga manloloko. Sa isang mall sa Mandaluyong, isang binatilyo ang na-hold up ng lalaking nagpanggap na barangay tanod. Nakatutok si Julio Segovia. Ilang beses nang nai-repost sa Facebook ang kwento ng 17 anyos na binatilyong nabiktima umano ng hold-upper na nagpanggap na barangay tanod sa isang mall sa Mandaluyong City. Kwento ng binatilyo, habang inihintay ang kasintahan sa mall, bigla siyang nilapitan ng isang lalaki. Sabi raw nito sa kanya, kamukha niya ang suspect na hinahanap nila. Dali-dali raw siyang isinama para raw imbestigahan sa barangay hall. Inutusan din daw siyang huwag magpalinga-linga dahil may dalawa pa umanong tanod na sumusunod sa kanila. Nakalabas sila ng mall hanggang sa sumakay sa isang bus na biyaheng North EDSA. Sa loob ng bus, kinuha raw ng lalaki ang cellphone at isa pa niyang gadget. Pagbaba sa North EDSA, tinangay pa raw ng lalaki ang pera ng binatilyo bago tuluyang lumayo. Hindi na bago sa supermarket owner na si Steven Kua ang ganitong eksena. Karaniwan daw ang ganitong modus sa mga matataong lugar gaya ng mall at mga grocery store. Kung duda sa personalidad ng taong nagtanong o kumausap sa'yo, lumapit daw sa courtesy corner o info desk ng mall. Marami rin daw uniform guards na nakakalat sa mall, bukod pa sa mga nakasibilyan. Magtanong-tanong ako, kapag alam niyang medyo duda ka na, tumagal na, aalis na yon. Kasi that's why delay. Ayon naman sa pulisya, ang kwento ng binatilyo sa Facebook, isa lang daw sa modus ng Tutok Kalawit Gang na karaniwang bumibiktima sa mga nagsosolo sa mga pampublikong lugar. Sumigaw ka, humingi ka ng atensyon mula sa mga kinaukulan, maaaring sa mga ibang tao na malapit, sa mga security guard. At yun nga, kung may pulis, edi sa pulis. Pag lumalakad kayo in groups, huwag kang hihiwalay. Diba? Sabi nga nila, there is strength in numbers. Kung di may iwasang magsolo sa mga lakad, manatili raw sa lugar na may mapagsusumbungan, maging alerto raw sa paligid, iwasang naka-headset habang naglalakad sa mga mall. Unang-una, maging aware ka sa surroundings mo, no? Kasi marami sa kabataan natin, naka-Walkman, naka-MP3, unmindful of what is happening around him. Ano? Dagdag pa ng pulisya, kilalaning maigi ang taong kakausap sa'yo. Huwag daw ura-uradang sasama sa di naman kakilala. Huwag kang sumama. At maaari pa, kung kontrolin mo yung sitwasyon, kung siya ay may reklamo sa'yo, o sige, sabi mo, magpunta po tayo sa pulisya at doon natin pag-usapan. Pinayuhan din ng pulisya ang mga mall owner na maglagay ng sapat na CCTV camera at dagdag na security personnel para sa kaligtasan na rin ng mga customer. Julio Segovia, nakatutok, 24 oras. Nagpa-check up kanina sa Makati Medical Center si dating Pangulo at ngayon Kongresista Gloria Macapagal Arroyo dahil daw yun sa paninikip ng kanyang dibdib. Pero maliban sa isang araw na check up, hindi na pumayag ang korte na magpakumpain sa ospital si Ginang Arroyo. Nakatutok si Lay Aldi. Bago pumatak ang alas 8 ng umaga, nasa Makati Medical Center na si dating Pangulong Gloria Arroyo. Pinayagan ng korte ang dating Pangulo na magpa-check up sa kanyang cardiologist dahil sa iniinda nitong pananakit ng dibdib. Bago magtanghali, naglabas ng statement ang ospital na nagsasabing sumasailalim sa computed tomography o CT scan ang dating Pangulo. Binisita siya ng kanyang anak na si Anggaling Pinoy Representative Mikey Arroyo. Isang araw lamang ang ibinigay ng korte para sa kanyang check-up. Hindi siya pwedeng magpa-confine sa Makati Med. The request was until the examinations are finished, but as to the extent of the exams, we have no idea. That's all up to the doctors. Wala naman. Sinabi lang she can go through that examination. Wala naman. Not that I recall. Habang nasa ospital si Arroyo, dinidinig naman ang kanyang kasong electoral sabotage sa Pasay. Sabi ng abogado ng dating COMELEC supervisor sa Maguindanao na si Lintang Bedol, ang 4 niyang testigo na mga election officer daw ay natatakot ng lumabas at nagtatago na. Kasama si Bedol sa kinasuhan ng electoral sabotage kaugnay ng dayan daw noong 2007 senatorial elections. Itinanggi ni Bedol ang akusasyong minaniobra niya ang resulta ng eleksyon sa utos ni dating Pangulong Gloria Arroyo at dating Provincial Governor Andal Ampatuan Sr. 4 ang nagtatago. Ayaw siyang mamatay, ayaw mapatay. Pero patitistiguhin ko. Maging ang mga testigo raw ng COMELEC na nasa pangangalaga ng Witness Protection Program, kinakabahan na rin daw dahil sa nangyari kay Alfred Mendiola. So far as the other accused are concerned, kahit accused naman sila, syempre we are
of course, concerned of their welfare also. Muling iginit ng WPP na hindi nila kasalanan ang pagkamatay ni Mendiola. Pero magpupulong din daw sila simula ngayong araw para tingnan kung may dapat baguhin sa security setup para sa kanilang mga testigo. They have duties and responsibilities under the program because their coverage, it's not a unilateral matter. It has to be give and take. We protect them, but they also have to abide by our policies. May security convoy ang akusadong dating Pangulo paalis at pabalik sa VMMC. Ganitong seguridad din daw sana ang ibigay sa mga testigo para umabot ng buhay hanggang matapos ang kaso. Lay Alves, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minutes! Nagsalita na si Grace Lee tungkol sa bali-balitang nagkakalabuan na sila ni Pangulong Aquino. Sabi ni Grace, walang nagbago sa pakikitungo niya sa Pangulo. Makichika kay Nelson Canlas. Hanggat maaari raw ay ayaw na muna sanang magkomento ni Grace Lee ukol sa kanyang kaugnayan kay Pangulong Noynoy Aquino. Iba't ibang bersyon daw kasi ng mga mapanirang artikulo ang naglalabasan at nadadamay ang kanyang mga kamag-anak at kaibigan. Wala raw katotohanan ng mga nasusulat, pero hindi niya raw kasi masasabi at mapapaliwanag ito sa lahat ng nakakabasa. If you want to write something bad or negative about me, it's fine. You can call me a blabbermouth, you can call me madaldal or whatever you want to call me, that's fine. You know, I take that it comes with the territory. But let's not drag anyone else's name kasi wala naman silang kasalanan. Ayon kay Grace, for once, hayaan daw siyang maging ladylike at ang lalaki na ang tanungin sa estado ng kanilang relasyon. Para kay Grace, wala naman daw nagbago sa pakikitungo niya sa Pangulo. I think I have the right naman to remain silent on certain things about my private life. Ang isa pang iniinda ni Grace ay ang komento ng isang respetadong broadcaster sa isang news show na nagsabi umanong binigyan daw siya ng isang luxury car ng Pangulo. Katatawanan daw ito para kay Grace, pero hindi naman daw alam ng lahat na hindi ito totoo. I think he should reconsider the role, or I guess reassess the role he plays in the society, because hindi naman siya gossip columnist. I mean, he held positions that were of respectable and responsible level. And I'm so shocked na the network actually even let him do that. I mean, it's really sad. Umapela pa rin si Grace na sana'y irespeto ang kanyang private life. Magsasabi naman daw siya kung mayroong malaking balita na magpapabago sa kanyang buhay at makakaapekto sa national interest. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Jessica Sanchez binigyan ng standing ovation ng American Idol judges para sa kanyang latest performance sa pagbabalik yan ng Chika Minutes. Abangan, US President Barack Obama pabor sa gay marriage. Guro o estudyante na masasangkot sa pambubuli o anumang uri ng pagmamalupit sa eskwelahan, pananagutin batay sa bagong pulisiya ng DepEd. Sa India, mga sanggol inihahagis mula sa bubong ng templo bilang bahagi ng ritual. Huwag po yung gagayahin. Cast ng The Road rumampa sa California para sa international premiere ng pelikula. Walang patid na pagtutok dito sa 24 Oras.